Magandang umaga po mga kaibigan. Narito po tayo sa ating tapatan sa aristokrat. At marami tayong pag-uusapan. May kinalaman po ito sa magiging State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi nila ay napakasimple. Isa lang ho ang forum natin. Salamat po. So, doon sa State of the Nation Address, ito po ay ayon sa Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas na ang Pangulo ay nararapat magbigay ng kaukulang ulat sa pagbubukas ng sesyon ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. In a couple of minutes, mahahalal ang Senate President at ang Speaker of the House of Representatives. Bagaman wala na excitement sapagkat alam natin kung sino ang magwawagi. Kinilala na ng Presidente ang gusto niya na maging Senate President at maging Speaker of the House. The question is, will they be what some people would call stamped legislature? Well, that remains to be seen. We will talk about the 10-point economic agenda of the President, which we hope he'll discuss in his 38-minute speech later today. And we would like also to ask, what keeps American officials from visiting us? Why are they here in the first place? After the SONA, John Kerry of the United States will be coming over and will be staying until Wednesday. So this morning, we have with us ang research head ng Ibon Foundation, Rosario Guzman, si Rose. Narito po si Archbishop Oscar Cruz, ang popular na arsobispong kinilala rin ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Hoy Oscar. Kasama rin po si Father Benny Tuazon ng St. Anthony Parish dito po naman sa Singalong. Kasama rin po si Dr. Rene Ofreneo ng Soler, School of Labor and Industrial Relations ng UP. Si dating Undersecretary Tony Santos ng Department of National Defense. We'll start. Ano po ang nakikita nyo dun sa 10-point agenda? Yes, please. Una sa lahat, syempre, we have a president, no? Ang gaganda ng mga pronouncements niya in terms of the economy. For instance, yung end contractualization is very unorthodox para sa isang president to call for all companies to end labor contractualization. Pero when you look at the 10-point economic agenda na ginawa nung bagong economic team ng presidente, sabi nga namin para siyang isang, it's like a dark cloud hanging over what could be a sunny day. No? So, basically, ito ay continuation ito ng dating macroeconomic policies ng mga nagdaang administration. Siguro, ano lang na i-introduce natin yung term na neoliberalism. Neoliberalism is... Something is wrong with the microphone. Neoliberalism is parang isang patakaran or isang prinsipyo na kung saan ay mas mataas talaga yung role ng private sector actually sa lahat ng aspeto ng buhay natin. The government's role in this case is to assure yung private profit. Ang masaklap sa mga nagdaang administrasyon, this is assured through public resources. No? So yun yung gustong ituloy ng 10-point economic agenda. For instance, yung public-private partnership is about maglaan ng budget para magkaroon ng negosyo in all sectors, including social services and public utilities. Kaya ang tingin namin, for instance, yung parating na SONA, will be about taxation. Kasi who will pay for those resources na the government uses to assure private profits? Siyempre, that would be paid by people's taxes at saka people's user fees sa mga bagay na social services or utilities man na gagamitin ng tao. They will have to pay for those na. So parang ganon, no? It's a continuation, basically, of neoliberalism. So I look at it as a way of milking the general public dry. That's one side of it. Yung isang side naman is, of course,
pagbibigay talaga ng mas mataas na profit activities dun naman sa mga private corporations. One last point dito sa spiel na ito. Are you saying that what we have is the difference between Duterte and Aquino is the same? Actually, sa 10-point economic agenda po, ang number 1 doon ay continue macroeconomic policy. So, yun yung words mismo ng agenda. Then yung pangalawa is to increase public-private partnerships, yun yung legacy no, ng Aquino administration in the infrastructure project. So, pag tiningnan natin, it's actually basically the same pero may mas worse aspects pa siya. No? At yun yung mga hindi natapos ng previous administration para i-worsen pa yung mga dati ng in place na neoliberal policy. So it's parang disconcerting sa mga naging pronouncements na seemingly ay populist or popular pronouncements. I see. Archbishop Cruz, you have a copy of the 10-point economic agenda. I understand you study them carefully. How do you look at it? Yang nais ko po sanang banggitin ang dalawang bagay doon na talagang para sa akin ay positibo ang dating. Una itong honest to goodness land reform. Kung ito nga ang tinutukoy doon sa 10-point agenda, honest to goodness land reform. And agricultural development, which to me are very Filipino, pagkat talagang ang mga lupa ay kung bakit nasamsam ng mga makapangyarihan at kung bakit ang agrikultura na siyang halos unang kwalifikasyon ng Pilipinas ay bakit napabayaan. So ito po dalawang ito para sa akin ay mahalaga. Genuine land reform and agricultural development. Ngayon, pagkatapos ko sabihin to, nais ko sanang idagdag naman ang isang bagay na hindi ko nakita ron. Ano po yun? Hindi ko po nakita doon kung paano palalaguin ng agriculture kung walang water resources. At pag wala pong water resources, ibig sabihin niya walang irrigation system. At kung walang irrigation system, ibig sabihin niya walang dams. At isa po sa ganda ng mga dams ay merong power production. Siguro po hindi naman po kaila na ang bayad natin sa ilaw sa Pilipinas ay pinamakataas yata. Ewan ko kung hanggang saan. Pero yata pinamakataas hindi lang sa Asia. Second to Japan, as they say. However, that is if there is available power. Okay. Precisely. So, irrigation system, dams, and dams can produce electricity. Whether the present administration will consider the nuclear power possibilities or not is something else. Pero yun sana ang gusto kong tukuyin. Ulitin ko po, sorry, matanda na ako, baka makalimutan ko. Yung lupa, yung agrikultura, at patubig, at Okay. isama natin dyan yung kuryente o Opo. yung power. Salamat po. Undersecretary Santos, was there any mention of any increase in the armaments that we have today? Nung una, Pakilapit lang po ng mikropono. nung una, sabi niya, hindi tayo bibili ng mga aeroplano, dahil hindi naman tayo pwede makipagyera sa China. Pero later on, maybe on second thought, sabi niya, itutuloy ang modernization. So, maaring, but again, it will not be something, yung pagbili ng equipment niyan, not to confront China. Of course, hindi natin kaya. But so that we'll have a credible defense
force. Pero, what is credible? That Ako, is the question. Yun ang mahirap pa, Ang tagal ko lang sa hanap buhay nito, ang hirap maghanap ng parameters what is credible. Kasi, ang China ang laki. How can you deter China? Ibig sasabi mong deterrent. Ang nadideter na organisasyon, yung naniniwala sa kakayahan mo. Eh kung yung kakayahan mo, kakonti lang, how can you deter? You know? It's also the relationship between individuals, di ba? Paano matatakot sa yung isa kung maliit ka naman at siya higante? Di ba? Wala Opo. na yung istorya ng David and Goliath. Laos na yun. Hindi na ubre yun. Hindi na ubre yun. Hindi na obra. Okay, maliwanag yan. Pero in the first place, are you not disturbed that the Philippines is being used as a pawn in geopolitics? Well, nakikita natin matagal na yan di ba? If you look at history, kaya naman tayo nagkahati-hati, kaya tayo nagkaroon ng borders, dahil yung mga malalakas na bansa, di ba? Yung mga European pumunta rito, hinati tayo, di ba? In fact, na-attempt na pati China hatiin nila, if you recall, di ba? Nagpuntahan lahat yun doon, Amerikano, Europeans, Dutch. And I think that's part of global politics talaga. Now, ang importante lang doon is, can you really have an independent foreign policy? That is the question. That's a question. That's a big question. Can you? Uh-huh. Mahirap yan. Sabihin mo na, all the provision, that's an ideal natin, the idea. But I don't think you can really have an independent foreign policy. Medyo kung naniniwala ka sa demokrasya, ang tendency mo kung pisa Amerikano. Pero hindi ka naman dapat magpagamit. May limit ang relationship. No? Bakit may problema sa South China Sea? It's not because of yung Scarborough Shoal, kundi yung the economic question about, there are about $5.3 trillion ang dumadaan dyan na trade, di ba? So, takot ang other countries, Japan, America, na ma-into yan, na ma-block yan. But China has been saying na we will allow passage, di ba? Freedom of navigation dyan. Uh-huh. Of course, minsan hindi naniniwala ibang bansa. I heard somebody in Singapore say something like, was there any incident in the past that the Chinese government prevented foreign ships from traveling within the South China Sea? Parang wala naman yata. Wala nga. In fact, yung parang sinasabi ng China alam mo kami, hindi kami nag-colonize. Remember Jiang Ho, no? Hindi kami nag-trade lang kami. Ngayon, ang takot ngayon na ibang bansa kung naisipan nilang i-stop yan. Like, Kung naisipan. Kung naisipan. Alam mo, hindi mo masabi di ba? Mm-hmm. Kaya yun ang hanap buhay ko, di ba, scenario planning. Let's come up with scenarios. And then come up with strategies that will address future scenarios. But we should be ready to, para walang gulat. Hindi tayo nagugulat. Yung iba, gumagawa ng scenario na kung hininto nila yan, paano ngayon ang oil ng Japan? Uh-huh. Yun ang sinasabi ko. It's a future, It's a possibility. When gumagawa ka ng scenario, sa akin, I don't talk of possibilities. It's just a mental picture of the future. Whether it's possible or not, hindi ko natanong yan. But it's a mental picture of the future. You cannot forecast the future. Because especially that level, ang environment is volatile, uncertain, ambiguous, di ba? Hindi mo maano yan Kaya sabi ko, igawa mo na lang yung future. And then, make sure that your strategies will address the future so that there will be no surprises. Very well. Okay. Thank you very much. Dr. Ofreneo, do you think that the ENDO will ever, come to reality? Yan. Coming from UP Soler, do you think it will ever be realized? Magandang umaga po. Maraming salamat, Carmelo. Bago ko sagutin yun, on the way here, tinitingnan ko yung mga streamer na mga magrarally mamayang hapon. Nakita ko yung KNU, Gabriela,
Sabi ko, nag-iba yata ang kulay ng mga streamer, kulay blue. So, resume peace talks. So, hindi na kulay pula. Sabi ko ba, ito mukhang ibang adjustment ito. Pinag-usapan natin kanina yung 10-point agenda. Wala naman doon yung noto contractualization. Pero I would like to disagree with the good bishop here. Wala rin po doon yung agrarian reform. Naroon lang yung agricultural development. But what's happening is iba-ibang signals ang nakikita mo sa gobyerno na ito. Katulad, nagsabi si Pangulo na hindi niya re-respeto o stupid yung Paris Agreement on climate change kasi hindi pa tayo nakapag-industrialize at pag in the process of industrialization, mag-i-emit at mag-i-emit. So, may mga ganyang, tapos, sa agrarian reform naman, sabi ko, ano kaya gagawin ni Kapaeng dito? Yung Pangulo ay na-elect with the help of the banana growers in Mindanao. And then, isa sa issue sa agrarian reform implementation ay yung paghiwalay sa agrarian reform implementation through the mga tinatawag ng mga ilang scholars non-redistributive land reform. Katulad ng mga contract growing, land leasing, etc. And in tungkol sa land leasing naman, mayroong proposal sa Kongreso baguhin ang Constitution. And then, isa sa matagal na pinaglalaban ng mga sinasabi ni Rose ng mga neoliberals, magkaroon ng land market. So, open land market. So, nabanggit doon sa 10-point yung security of land. Sabi ko, ano kaya interpretation dito? So, siguro magandang ginagawa ng KMU, Gabriela, dahil hindi naman maliwanag ang agenda eh. Kung minsan iba yung sinasabi doon sa 10-point, dapat talaga ang organized forces ng lipunan mag-push para ma-define kung ano talagang development agenda sa bayan. Katulad nung sinasabi mong ENDO, yung contractualization, ay napakalaki ho ng away dyan at saka ng, at the same time, confusion. So, ang sinabi ni Sylvester Bello, basta magkaroon daw ng 80-20, 80% regular, 21%, pero i-retain yung Department Order 18-A na medyo pinagmumula ng gulo sa interpretation ng labor code. But don't forget, if you look at the entire labor force, 1/3 lang naman ang nasa formal labor market. 2/3 are informal. They do not get any protection at all. Doon naman sa 1/3, doon yung issue ng ENDO. But yung ENDO, iba-ibang interpretation. Ang usual interpretation ng contractualization 5 months. I beg to disagree with that. Because there are many forms of contractualization. Halimbawa, doon sa isang company sa Danau, I will not mention the name of the company, mga 20,000 workers, almost 19,000 are apprentice. Hindi ba hugis din niya ng contractualization? But another source of confusion, yung outsourcing. Pag pinagbawal mo ng outsourcing, the whole call center BPO, mamamatay. So, is outsourcing ba? So, maraming dapat ayusin dyan. But, ang sinasabi ko, itong gobyerno ng Pangulo, maraming opportunities, maraming challenges, marami ring confusion. Now, going back sa macroeconomic framework, itong si Pinoy, nung maupo siya noong 2010-11, meron siyang makapal na PDP, Philippine Development Plan. Pero pag sinamarize mo, 3 lang ang layunin sa economics. Number 1, maintain yung macroeconomic framework that has been in place for the last 3 decades, started by the World Bank noong 1980s, Structural Adjustment Program. Tinatawag ni Rose na neoliberalism. So, inuulit yun ngayon. Second, nakalagay doon, to grow the economy, we need foreign investment. How do you do that? Ay di PPP. Palalakasin ngayon yun. And then yun ang imamadaliin nila. But if you look at the mga investors sa PPP, mga connector roads, mga flyovers, mga ports, etc.,
ay isang dosenang malalaking companies lang in the Philippines. Nasa dyan ang mga maliliit na negosyante, maliliit na enterprises. This is re-reaffirm yung inequality. At ang partner nila, kaya gusto nila yung constitutional change. Kasi para makapasok sa utilities at sa infrastructures ang mga foreigners. Because otherwise, the whole economy is already open. At yung ikalaho, na siguro interest dito ang ating good bishop at good priest, yung pong cash transfer. At hindi maliwanag sa akin kung ano yung position din ni Judy, although she is very critical before. But you see, the constitutional cash transfer para sa mahirap is a neo-Malthusian solution. Ibig sabihin ng neo-Malthusian solution, yung hindi mahagip ng growth ng macroeconomy at saka ng PPP, don't worry, meron kami dito dole-out cash transfer. Sa halip na pag-usapan yung giving dignity to the poor by giving them jobs, magkaroon ng tunay na asset reform, and so on. Okay. With what you said, Dr. Ofreneo, we may need another department. This is the Department of Interpretation. Tama po ba? Dahil sabi nyo, parang may confusion eh. Kasi makita nyo, kung minsan iba yung sinasabi niya sa public eh. Iba naman yung 10 point. Siguro, pero I'm sure yung nasa economic cluster, they're holding on fast to their 10 point. It's obviously ginawa yun ni na Pernia, ni na Dominguez, at panghawak nila yon kasi patuloy pa ho ang ating pagrelasyon sa IMF World Bank, by the way. Patuloy pa rin ating kaya ang sabi ko, ano kaya naman gagawin ng ating mga progresibo doon sa loob ng cabinet? Si Leleng Briones, si Judy, si Paeng, I think there are others. In other words, mayroon laging posibilidad. Okay, thank you for the assurance. Father Benny, Mr. Duterte was quoted as saying he will not honor what has been signed in Paris. You're familiar with environmental issues, being an agricultural engineer that you are, before you got to be a priest. I would like to think, gusto kong isipin na he was properly advised when he said that. Kasi ang nakakatuwa at nakapagtataka, ang dami-daming nagsalita tungkol dito sa Paris Agreement, which some of us think na hindi naman nila alam kung anong sinabi dun sa Paris Agreement. Alam nyo, kung tutuusin, may point si President Duterte sa hindi pag-agree. Kasi ang usapin ng Paris Agreement ay, ang mas concerned dyan ay yung malalaking bansa. Hindi tayo. So sila yung may mga commitment na dapat nilang panagutan. Na sila yung mag-reduce. Kaya lang anong gusto nilang mangyari, hindi sila magre-reduce. Ang gusto nilang mag-reduce, yung mga reduce na. Katulad ng bansang Pilipinas, na wala naman tayong kinalaman, actually malaki. I'd like to say this, wala tayong kinalaman malaki sa nangyayari sa climate change sa mundo. Maliit lang, halos hindi maramdaman yung ating epekto. So sila yung merong problema. At yun ang isang reason bakit marami dapat hindi tayo mag-agree in that sense. Pero naman, dahil nakikiisa tayo, pumirma tayo, kasi nga gusto natin na mangyari ito, at nag-commit pa tayo. Yun ang nakakatawa doon. Pero although sa tingin ko, pwedeng ma-achieve both, na tayo sa ngayon coal dependent tayo, nakadepende tayo dun sa mga coal. Ang strength ng Pilipinas dapat is ang goal natin is to lessen our dependence on coal at palitan natin yan ng mga yaman na meron tayo. Ano yun? Yung renewable energy, which I hope the President will pursue. Ang problema lang, mismo sa gobyerno, sila walang katiwa-tiwala at parang ayaw nilang umpisahan ito. At meron pang isang threat na, sige kayo, pag nag-renewable tayo, wala kayong kuryente ng isang buwan. May mga ganong salita ba? Sabi ko, pagka ganon ng katwiran, hindi tayo darating doon. So, yung progress kasi natin talagang mababa pa. So, we really need energy and that's why we're called dependent. I think yun na nakita kong punto ni President Duterte. Mababa na nga yung production natin, tapos magre-reduce pa tayo. Paano tayong uunlad? So, normal yun. Sa akin naman, okay, gawin natin yan. Initially, we are dependent on coal, but it's about time. Sa akin, it's about time. In fact, late na tayo.
to harness renewable energy na marami tayo. I'm talking about yung solar energy, yung hydroelectric energy, wind energy, even yung biomass energy, all of this, marami tayo nito. At ang mundo, I'd just like to tell you, ang mundo papunta dyan. Papunta tayo dyan. So, bakit hindi natin ito i-harness nang sa gayon, we will come to a point when we will not be dependent on coal or less dependent on them. So, pwedeng mangyari yung sinasabi niya na tayo ay hindi mag-commit doon in the sense na hindi tayo maging dependent sa coal, pero we have to strengthen our renewables. Thank you. Renewables. Kaya lang, nakita ko na sa mga congressmen natin, renewable din, no? From one party to another party. So, merong rebirth, may renewal. Okay, Rose, will it be more feasible to come up with renewables rather than coal? Oh, yeah. Maganda pag-usapan yan. Actually, sa lahat ng issues din no, around the table, parang ang una dapat is there is an industrialization plan. So whether doon sa pag-reject niya ng Paris paper or whether doon sa contractualization or kahit sa sa pangarap nga na genuine agrarian reform, dapat nakabatay talaga siya sa isang industrialization plan which unfortunately the new administration does not have. Kaya medyo dun sa sinasabi ni Professor Afreneo na let's look at the PDP. No? For instance, the Aquino PDP was a rehash Arroyo PDP na ni-rehash din kung ano yung guiding principles nun eh. Ano kaya yung magiging Philippine Development Plan naman under the Duterte administration? Eh, unfortunately, yung agenda niya ngayon ay mukhang papunta uli doon, no? The same development plan na hindi based talaga sa isang industrialization plan that will harness renewable energy, that will really look at labor as a capital na that makes the economy vibrant, ganon. So parang titingnan pa rin niya na there should be cheap labor here, tapos yung raw materials as very planderous pa rin, yung ating energy plan. Tapos siguro hindi kailan na yung mismong energy plan of the Aquino government, which is yun pa rin naman yung tumatakbo ngayon unless it's revised, is 30% coal. Mm-hmm. Kaya nga before the administration step down, parang pinapalutang yung sinasabing clean coal kasi pumipirma ka sa protocol ng climate change pero ikaw naman is number one. Is there such a thing as Wala po. Yun nga, kaya nga parang yun yung pambawi doon sa inconsistency na yun. Pero walang ganon, wala talagang, there's no such thing as clean So, coal. chinutsubibo lang tayo. Ganun. All right. Nakakalungkot yun Hindi. Pero yung kasi, pag ang principle ng Subibo, nakasakay ka na ng matagal, pero wala ka rin nararating dahil doon pa rin. So, the difference is the same. Archbishop, is this such a situation beyond salvation? Dahil parang more of the same Nais ko po sanang maging a little positive. Sige po. Por lo menos, merong planong iba. Iba in the sense na iba ang approach ang tingin ko. Ang nais ko lamang sanang bigyan diin ay lahat ng pagpaplano para sa pag-unlad ng ating bansa. Ang kailangan dyan ay talagang malinis na paghawak ng mga buwis ng mamamayan. Kaya po, nung sinabi ng nakaluklok na Pangulo ngayon, na isa sa kanyang bibigyan ng pansin ay talagang ang graft and corrupt practices. Pumalakpak po ako para akong siraulo doon sa aking kwarto. Na honest, napakaraming pera pong nawala. Na sana itong taxes na ito ay supposed to be for public service, for public welfare, for common good. Ngayon, tanong ko, okay, itong administrasyon ngayon
assuming na talagang walang graft and corrupt practices, ang gusto ko sanang malaman kung ano ang gagawin ng pamahalaan na ito sa nakaraang pamahalaan na ang graft and corrupt practices are it is as common as breathing and accelerating air, no? Pero hindi ba hahabulin ito para maibalik sa kaban ng bayan? Tama po yung magmula ngayon na wala ng graft and corrupt practices. Eh yung pong nakaraan, ganun na lang ba yun? Ibig sabihin yung graft and corrupt practices and practitioners of the past administration especially, hindi ba gagalawin yun? Hindi ba titingnan yun? Para makuha muli yung pera, total pera naman ng bayan yun. At nabanggit po yung CCT, no? Naniniwala po ako sa sinabi nyo. Itong CCT na to, ewan ko kung ano ito. Para sa akin, limos ito eh. Limos. Imbes sa CCT, dapat mga cooperative, matanda na ako. Cooperative at saka yung mga socio-economic enterprises. Hindi yung limos na... Okay. At alam niyo po ba, meron akong gusto sabihin, ha? Itong CCT na ito, kung sakali 1,500 ang nakalaan para sa isang pamilya, ang pamilya po niya pipirma na tinanggap niya 1,500, pero ang totoo, ang tinanggap lang niya 500. Pagkat yung 1,000 natira doon sa barangay, at kung hindi ka pipirma, ni 500, hindi mo makukuha. Sorry po, Okay. medyo masamang balita, pero alam ko po yung sinasabi ko. Opo, maliwanag to. Okay. Ngayon po, Undersecretary Santos, General, you've been with the Armed Forces. Sa tingin niyo ba yung baon na wala na? Sa tingin niyo ba yung Kevlar na helmets ngayon, original na? Ano po ba? Alam mo, nung nandyan ako sa Defense Department, gumawa kami ng sistema na proseso ng lahat yan inayos, pinlansya. Pero kahit gaano kaganda ang proseso mo, yung tao na kaupo doon, pwedeng to Mag-magic. follow the process. Di ba? Aha. So, sa tingin ko naman, nabawasan ang gusto. Bawasan ang gusto sa Defense Department. Ano? At natutuwa nga ako na during the time of President Aquino, maraming nabiling equipment. At talaga naman na dati halos wala eh. Di ba? And alam nyo yung sundalo, sabihin mo mahal mo ang sundalo, dapat kung mahal mo yung sundalo, bigyan mo ng tama equipment para pag nakapagbakbakan siya, tama equipment siya, hindi mas malakas yung baril ng kalaban. But I'm happy with this development. Medyo I think mag-i-improve ang internal security situation natin. Yung sabi nga nila, yung dating nakapula, blue ng bandera ngayon, yung dating inihinto ng pulis dyan, nakakapasok na ngayon. Di ba? At pwede na magdemonstrasyon. Oo, pwede na sa loob at iimbitahin pa yung, may plano yata imbitahin yung mga leaders. I'm very happy with this development. Aha. And so maybe we can buy the proper equipment now. We can reduce the armed forces. Alam mo, ang pay to, ang percentage ng ano natin, ng sweldo, sometimes 70-30. 70% salary, 30% MOE. Hindi magandang ratio yan. Di ba? Pero may nagsabi rin po kasi na with the EDCA, ito, medyo critical na to, si Professor Simbulan, nabanggit niya, with EDCA, the Philippines has been transformed into one big U.S. aircraft carrier. How do you react to that? Alam nyo kasi, ganito nga sinasabi ko. Pakilapit lang po ng mikropono. Yan. Sinasabi ko nga alam mo diyan sa politika, international politics, diplomacy, kailangan kakapi ka talaga. Hindi pwedeng
Ano ba tayo? Ano ba ang gusto natin? Di ba? Pero naman, may limit yung when you sign an international treaty, international agreement, you, in effect, surrender some of your sovereign rights. Kagaya yung UNCLOS. Pag pumilim ka sa UNCLOS, siyempre, sinusurrender mo yung sovereign rights mo according to the provision of the UNCLOS, di ba? Okay. Comparing nga yung China, pumirma sila doon. Pag pumirma ka doon, ibig sabihin, nawala na yung tawag mo na historical rights. Kasi ito na ang bagong regulasyon ngayon eh. Ganon din yun. Pag pumirma ka ng agreement, any agreement with any country, defense, economic, you surrender a portion of your sovereign right. Okay. So yung edge talaga, nung pinirmahan natin yon, we surrendered something. Walang libre. Pati nga yung kape ko ngayon, question mo ako ng marami, I'm paying for my coffee. At retired general yan ng Armed Forces. Ano kaya kung pulis itong kausap natin? Anyway, kidding aside. Pero, how important is the Philippines, Undersecretary? Because an American senator was here, visited Manila. John Kerry is coming tomorrow. What do you think would be the purpose of these visits? Alam, sa akin lang projection ko, talagang malaking issue tong South China Sea. They're worried. Kasi, hindi, ang West Philippine Sea kapraso lang eh. Di ba? Yun lang within our territorial waters lang yung 200 nautical miles lang. Ang sinasabi ko yung buo eh. Di ba? And pag ang China nag-declare ng air defense system dyan, identification system, laking sampal yan sa Amerikano. Di ba? Of course, alam mo yung air defense system, hanggang doon sa dulo ng langit yun eh. Walang limit yung upper limits eh. Ang limit niyan, yung width, no? Sa territorial sea, up to contiguous zone, pataas. 12 nautical miles, 24 nautical miles pataas. Pero sa taas, wala. Kahit lumilipad ko sa taas, pwede kang dapat magpaalam. But, yan ang nila, parang sampal sa kanila yan. And, of course, sa tuwing dadaan ka dyan, international air, yan, magpapaalam ka sa kanila. Di ba? You can ignore it. So, ang worry ng Amerikano is, baka bumigay tayo. Nung sinabi natin kasi we will negotiate, di ba? Baka mamaya sabihin natin na gusto ng China you forget, you ignore the decision of the PCA before we can talk. Of course, sabi nga Secretary Yasay, hindi pwede yan, di ba? Okay, mahalaga to. Pero yung pagdating ng Amerikano, magpapatuloy ito. Ay, of course, they're here. Nandito na isang pa nila eh. Aha. Sa EDCA nga, sabi mo, isang pa, papasok pa rin yan. Okay. Di ba ganda naman yan? Pero may information na of the 11 aircraft carriers that the United States have, 10 are within the vicinity of Asia and the Pacific. Di ba dalawang naval command nga nandito, di ba? Yung Eastern tsaka yung Pacific. Pakita rin yan. Alam mo yan, etong sinasabi natin, ang Amerikano, they can use deterrence because they have all these aircraft, diba? They have all these naval vessels, yeah. equipment. No, yun, sabi nila, pagka sumobra kayo dyan, parang binigay ka na ng linya dyan, huwag kang lalakpas dyan. Parang laro ng bata ng Of araw. course, it's like that. Suntukan na yan. National level, di ba? Huwag kang lalakpas dyan, di ba? This is the red line. O pag lumakpas ka dyan, we will take some actions. Sabi naman ng China, we are not afraid of trouble. Diba? So, naglalaro yan eh. So, unang pumikit, talo. Talo. Ganyan yan eh. But they would like to, the Philippines to take sides. Huwag naman, paglalaban lang kunyari kung ang Pilipinas bumigay na. Diba? Kaya nandito sila. Okay, napakaganda nito. We'll open the floor to our friends from the media who may wish to ask questions. The panel would be very ready to accommodate them. But in such a situation, business-wise, from Ibon, alin ba mas maraming investments sa Pilipinas? Yung Chino, yung Amerikano? Yan.
Actually, kanina ko pa, in behalf also of Professor Simbulan, who is our corporate secretary, medyo na-lecturean din niya ako dyan sa US-China thing. First of all, siguro, dapat masabi natin that the US strategy is to pivot sa Asia-Pacific. Big sabihin, pumihit siya eh. So 60% of its forces are actually in Asia-Pacific for its own interest. Tapos, yung nag-apply ng route ng South China Sea na trade is basically the US. So, kung yung natatakot tayo that China would stop the trade routes, ang mas nakikinabang naman dyan is US and Japan. So, it's actually their interest na pinoprotect. Bukod sa, yung mga banks and yung mga islands na pinagtatalunan ay punong-puno talaga ng natural gas and oil yon. So all the US economic and geopolitical interests ay nandoon sa ruta na yon. Now, if you look at the Philippines, kaya baka we may be overplaying din yung US war, no? Tandaan din natin that the US and China have a military agreement. So tumatakbo po yan. They're also having joint exercises. So kumbaga parang pamukha kasi sa public na may tension sa kanilang dalawa eh. Actually, baka act lang natin yon or react kasi we have to fight for our own sovereignty. Yun yung issue sa sea na yan, no? South China Sea man or West Philippine Sea. In the same way na yung economic sovereignty as reflected nga dun sa 10-point economic agenda ay wala. No? It's open siya sa foreign investments. We'll soon change the charter or the constitution to accommodate foreign investors. And to answer the question, oo, US pa rin yung number one trader natin, not counting that China has investments in American corporations. Pero si US pa rin ang number one trader na trading nation natin, number one investor, tapos destination din ng ating mga permanent migrants. So, kumbaga, andun yung sovereignty issue eh, no? We are very much, kumbaga nakapailalim tayo doon sa interests ng US economy. Kaya hindi surprising na dadating sila, no? Yung the Defense and State Department or even President Obama under yung huling administrasyon ay nagkaroon ng few minutes in the Philippines because we're very strategic for the US. We're very strategic. Dr. Afraneo, it's been reported by the Bangko Sentral ng Pilipinas that of foreign remittances reaching the Philippines, number one ang Estados Unidos, pangalawa lamang yung Saudi Arabia at ilang mga bansa sa Middle East at maging sa Asia. Would you say that this augurs well with the kind of relations we have with the United States because of the migrants from the Philippines? Well, actually, question yan ang statistics eh. Kasi one time tinanong ko rin, bakit pinakamalaking remittances na gagaling sa Amerika is something to do with the banking system. Kasi yung mga, halimbawa, Western Union, American yan eh. So, i-report, kahit na nagpadala galing sa Hong Kong o just sa some countries, i-reflect na remittance galing sa Amerika. Because American banks ang nag-remit. So, yung hindi ito totoo na lahat ay galing sa Amerika. But napakahalaga ng punto ni Race ni Yusek. We really need to, maraming bagay na dapat i-strategize. Yun na nga, yung geopolitics dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, parang hindi maliwanag ang position. Yung sinasabi naman ni Rose, yung industrialization, dapat i-strategize yan. Palpak yung macroeconomic framework ng NEDA, pero yung nakaupo ngayon, the same guy. Tapos may pagka-Neo Malthusian pa ho, itong guy na ito. He's pushing very hard on dito sa CCT at saka yung RepRo. Sinisimplify ang solution, but we have to strategize. Yung pag sinabing ibawal ang mining, but maybe we can adapt yung Indonesian solution. Walang aalis na unprocessed, unrefined ore. Dito, umaalis kasama pati soil at saka Dala yung bundok formation. Dapat ipaprocess dito para sa industrialization. Pero yung industrialization na yun kinakailangan green industrialization. Pwede ho ba yun? Ngayon, pinagbabawal natin yung relasyon sa China. May economic side ho yun.
ang number one, isa sa malaking problema ng economy is smuggling. Na si Paldon, ano. Pero saan ang gagaling karamihan smuggle? Galing sa China eh. Now, why don't you turn it around? Higpitan nyo yung smuggling, yung paglaban sa smuggling, and then pwede buhayin ang local industry. Dahil yung mga ini-smuggle ay yun ang seed ng bagong... Marami tayong namatay na industry, katulad ng shoe industry ng Marikina because of smuggling. Okay. Marami. So in other words, napakarami hong areas, and including itong napakalaki, ako, nakikita ko, napakalaking challenge yung kay Judy, yung sa CCT, hindi ko alam kung anong gagawin niya ron. Napipilitin sa magsalita na supported niya ang CCT. Ito naman kay malaki rin yung posibilidad doon. Ang isang pwedeng gawin doon, yung mga agrarian reform beneficiaries, sila maging partners ng mga agricultural processors. Huwag pahintulutan yung mga malalaking landowners katulad ni Nandanding na sila magkamalan lupa. Give the land to the farmers, give them power, i-transform nila sarili nila, maging sila modern farmers, sila maging partners ng mga malalaking korporasyon na katulad ng San Miguel. But we need some strategizing here and there. Okay. I hope we have the luxury of time. Yeah, that's why maganda itong sana ituloy ito nung kayo. Nakita ko yung mga blue streamers. Sabi ko, dapat gawin talaga ito ng Gabriela at KMU. We need mag-push. Kasi itong 10 point, napaka-simplified. I cannot agree na ganito lang ang solution sa Pilipinas. Okay. Very well. Undersecretary Santos, from a security man's point of view, do you think that smuggling has something to do with drugs? Because they say that drugs could be smuggled if there are onions, if there would be garlic and used clothes from abroad. Iba-ibang stock na ginagamit sa smuggling ng drugs at saka sa smuggling ng goods. Alam mo ba ngayon, binabaksak mo lang yung ibang drugs sa dagat, tapos may GPS, i-recover nila right there na. Ganun na ngayon yun. So, they're using technology, di ba? And mas madaling mahuli kung may drugs dyan. Pwede maliit siguro, but I think, and then, nai-import din nila yung ibang, dito naman niluluto shabu. Aha. Hindi naman ini-import yung shabu ng buo. Ng buo. Oo. Dito na ingredients na ganyan. May negative list tayo, pero ng mga chemicals, pero yung iba hindi kasama dahil kailangan natin yan Kagaya rin ng paggawa ng bomba doon sa Mindanao, nung assign ako doon. Yung ginagamit yung fertilizer, pwedeng gawing bomba yun Hindi ba? Tama. Oo. So, ganoon din yun. So, yung mga chemicals na pwede mong import, pwede mong gawing yun. Kaya, hindi ba meron mga liquid na nahuhuli-huli dyan sa mga... So, by itself, kung yung... Siguro ang in-smuggle lang na talagang yung mga opium, luto na yan. Pero, I don't know, parang masyadong mahal ang opium para ibenta sa Pilipinas. Hindi kaya ng Pilipino yan. Transshipment ang Pilipinas for opium. Pero Okay. yung ginagamit dito, shabu. So, yung poor man's cocaine. Yeah, yun ang rito. Doon pa lang, kita mo na yung mayaman sa mahirap. Of course, yung mahirap naman, mahirap mahuli. Yung mayaman, mahirap mahuli. Yung mahirap madaling mahuli. Aha. Di ba? Saka may suicidal tendencies, no? Because they die, right? Okay. Okay. Thank you very much for the inputs. We'll open the floor to questions from the Bago media. po magtanong yung ating kaibigan si Willie Spirit, magtatanong na ako kay General Santos. Kasi may tendency ako to feel irritated when we always hear that the Filipinos, ang Pilipinas po ay mahina when it comes to armed forces. Kasi ang tendency kong isipin, bakit yung Vietnam napalahod nila yung United States? Nag-iimbento lang sila ng baril na pangit But they were able to make the United States fall on its knees. Bakit tayo hindi natin magawa? I think it's because of a lack of patriotism. So, alam mo yung during the Vietnam War, kung pag-aralan mo yung sakripisyo ng mga Vietnamese,
palagay ko yung mga ibang Pilipino ayaw magsakripisyo ng ganun. Yun nga po, di Di ba? sa patriotism. So in other words, sinasabi ko nasa Filipino psychic yan eh. Hanggang saan ka ba lalaban? Di ba? Baka nawala na sa atin yun ha. Hindi ko naman minamahina tayong Pilipino ngayon. Hindi na tayo ngayon masyadong gusto magsakripisyo para sa bayan. Aha. Palagay ko ha. Nakita ko yung museo ni Ho Chi Minh at may quotation doon. Ang sabi, you may kill 10,000 of us today, you will kill 10,000 of us tomorrow, you will grow tired of killing us, but in the end, we will win. With that kind of psyche, I don't know. Oo. Dito balimbing ang Pilipino eh. So, Diba? Kita mo sa politiko eh. So follow-up po, kasi nakausap ko po si dating Pangulong FBR. Sabi niya, importante yung kasaysayan natin. Yung kasaysayan ng Pilipinas. So, meron po ba sa ating mga panelists na isip na we have a wrong sense of history dahil ang ating kasaysayan ay naisulat ng mga dayuhan din? Kasi hindi natin alam ang tunay na kasaysayan ng Pilipino. Kaya we can never be proud of our race. Gaya ito, bigyan ko example. Si Bonifacio, pag pinanood niyo yung kay Cesar Montano na Bonifacio, ang bida si Bonifacio. Pag pinanood niyo yung kay Ejercito na Aguinaldo, ang bida si Aguinaldo. So, bad si Bonifacio sa version ni Aguinaldo, bad si Aguinaldo sa version ni Bonifacio. Ayun ho ba? Totoo. So, that's an example. So, we should correct history. Anong take niyo po ron? Alam mo, maganda yung sinabi mo, no? Dahil hanggang ngayon, yung issue ng kung sinong national hero natin is still a question, di ba? Sabi nila, si Rizal daw, ano yan, hero ng mga Amerikano. Yes. Di ba? Dapat isettle natin yan. But one thing, may maganda tayong nanggagawa dyan sa PIBAW, sa Veterans Affairs, no? Si Secretary Carolina, siya ang director doon. Dinirecord niya lahat ngayon yung mga heroic deeds ng mga tao natin. Of course, sa defense yan, sa mga veterano. And I'm happy na mabasa ko yung iba. Dati, nung naghahanap ako ng mga yung mga exploit ng mga Filipino soldiers, wala akong mabasa. Ngayon, dinocument niya yan. So, if you're interested, punta ka sa PIBAW. Sabihin mo lang yung pangalan ko doon. Sabi, Ilag. Bibigyan ka ng libro. Bibigyan ka ng libro doon. Totoo. Okay. Sabihin mo kay Secretary Carolina. Thank you. Nandun po ba si General Geronimo? Hindi, yun. Maraming ano. Conselleres de la. Tignan mo lang, kay Secretary Carolina, nandun yun. Siya pa ngayon hindi pa siya napapalitan. Okay. Okay. Yes, please. Kasi parang addressed sa panel, is there anyone in the panel? Magpa-plug lang ako, no? Ibon Foundation publishes textbooks for high school sa Araling Panlipunan po. At gumagawa rin kami ng kasaysayan, geography, yung according to K-12 na ngayon, no? Ang textbook namin sa totoo lang ay hindi ma-approve ng Department of Education dahil yung kanyang point of view ng kasaysayan ay kakaiba. Kakaiba sa mga iba pang nagproproduce ng textbooks. Kasi yung ibang nagproproduce ng textbooks, pagdating sa grade 6 at sinabing hero, ang makikita po natin doon ay sila Pacquiao, Lea Salonga, at iba't iba pang mga world-class heroes. So wala na silang sense of ano ba yung talagang hero sa kasaysayan. Pero Nandun yung po sa si Ibon, Ate Chris. wala naman po. Pero sa Ibon kasi, at yun yung kino-question din ng ibang mga teachers, bakit ang radical? Radical in the sense na yun yung totoong kasaysayan, no, from the point of view of the people. Kaya subscribe to Ibon textbooks. Okay. Would you care to add, Archbishop? Let's add to the solutions or confusion. Hindi po, itong tungkol sa national hero natin. Hindi naman maraming libro ang nabasa ko tungkol sa iba't iba nating supposedly bayani. Pero meron po akong binabasa na hanggang ngayon na hindi ko patapos. Mukhang matindi po ito. Ito po'y tungkol kay Rizal. At ang nag-publish po nito ay si Morato. Manuling Morato. No, maaring ayaw nila kay Manuling Morato. Pero yung mukhang po itong nilalaman ng libro. Hindi po siya sumulat, ha? Siya lang ang publisher. Siya lang ang publisher. Mukha pong malalim.
malalim na malalim. So hanggang ngayon, mukhang pro-Rizal pa ako. Habang binabasa ko to, ito ang aking nararamdaman. Okay. Father Benny, medyo wala insights. Yes, please. Mahalaga kasi yung binuksan niyang topic, yung history. Dati kasi nagturo ako ng 1 year sa National Defense as adjunct professor, tawag sa amin. And then record kami ni Claire Carlos. Anyway, nakita ko doon, ang lakas ng sense of nationalism ng mga officers ng armed forces. Pero, in terms of ideology at understanding ng history, nagkakaisa kaya sila. Kasi malaki ho ang problema eh. Right now, ang gobyerno ni Duterte may plano o nagne-negotiate sa CPP, MPA, NDF. Pero united kaya ang armed forces dito. Parang katulad din ho kanina, binabasa ko yung itong 10-point program ni Presidente, ano? Tuwa si Juan, yung isang neoliberal economist, ang pangalan niya, Dr. Raul Pabella. Pero sa sinulat niya, yung binabasa mo kanina, Jayo, mahaba ang discussion niya. Hindi pwede mag-succeed yung 10-point pag nariyan yung mga Maoist doon sa cabinet. Diretsuhan na sabi niya. Sabi ko, wow, mukhang declaration of war ito ng mga neolib. So, paano niya dadalhin itong issue ng balancing? So, at tapos paano magpo-progress yung peace talks kung meron niya mga alsamasa doon sa loob ng armed forces, hindi nag-unite, they can always create some booby traps along the way. And then medyo masira yung peace talks. So, it's very important sa gobyerno na ma-define kung ano ang And don't you think the Americans would love that? Americans, the Chinese, and other groups will love that. Okay. Yes. I say something about that. Alam nyo, ang sundalo at pulis, kung ano lang ang gusto ng gobyerno, linya ng gobyerno, sumusunod kami. Of course, may mga konti-konti na hindi naniniwala. Di ba? Kung hindi na kami nag-iisip. Di ba? Maganda rin yung merong nagsasabi na, hindi ganyan yan. Pero generally, yung mainstream na sundalo, pag sinabi ng presidente, etong direksyon natin. No? Of course, meron nga mga revolution na gano'n. And pagdating sa yung internal security problem natin, alam nyo, 36 years ako sa armed forces. Sa Mindanao ako doon. Napabayaan ko yung pamilya ko. Pero tumaba ako ng gusto doon dahil wala ka, nandun ka na lang, no? Nakakababad ka doon. And ang sundalo, ayaw rin na ng gera. Takot din kaming mamatay. At takot din kaming mamatay ng kapwa sundalo namin. So we welcome etong development ngayon na, sabi ko nga, this is a big change, ha? Di ba na yung mga militant ngayon ay kable sa gobyerno? Di ba? And so, ang sundalo, susunod sa order ng presidente. Konting-konti lang siguro yung anti-communist. Ako, ang tagal kong nakipag, I am not anti-communist. I am not anti-MILF. Sabi ko, party lang ng trabaho natin to. Di ba? Pero may mga ibang tao dyan, siguro naman, alam ko, yung background nila, talagang malalim din yung nila, ng sentiments nila. Ako, kalabang ko komunista. Meron ganon. Ito yung nagiging yung meron nagbabiolate ng human rights. Diba? Pero generally, mga sundalo susunod lang. And I'm very happy with this, including sa MILF, di ba? MNLF, pag naayos natin to, happy mga sundalo. We can reduce the armed forces, spend money for development rather than... So instead of recruiting more, we can even reduce. Yes, of course. Okay. How do we deal with the likes of the Abu Sayyaf? Ano na yan eh. Maliit na grupo lang yan eh. Di ba? Kaya lang, alam nyo, hindi natin pwedeng patayin lahat dun sa community. Nagtatago sa community ang kasama nila eh. But if we focus on this, maaaring ma-reduce yan. Ma-reduce yan by asking also the local officials.
Di But ba? definitely the NPAs thrive because of the mass base. So the Abu Sayyaf may also have their mass base. Yes. Yung mga kamag-anak nila. At saka, alam mo, pagka nakakuha sila ng maraming ransom, i-distribute nila yan. Di ba? Pero hindi sila may cash transfer, din sila diretso dyan. May cash transfer din. Okay. Marunong din sa politika yung mga yun eh. So tama pala yung slogan ni JPE, gusto ko, happy ka. Happy nga. You can't get the support of the community there, yung mga Abu Sayyaf, kung hindi sila tumutulong sa mga pamilya doon. Okay, well said. Yes, please. Or could we call it equitable distribution of wealth? Meron lang po akong gustong itanong. Sige po, Senator. Hanggang ngayon po kasi hindi ko maintindihan to pagkat siguro bobo ako. Hindi lang siguro. Totoo yun. Bakit nagkaroon ng agreement sa BBL at ang kasama lamang doon ay MILF? Bakit puwera yung MNLF? Puwera yung BIFF? Puwera yung lahat? Ano po yun? Ano po yun? Pakibigyan nga kami ng konting... Kaya nga po hindi natuloy yung BBL dahil hindi comprehensive sa isang grupo lang. Kasi sila na nag-uusap eh. Sila lang ang kinausap. Di ba? Nagpunta sa Japan. Nag-uusap sila. At doon na yun. Inampabayaan si Miss Wari. Si Miss Wari naman at that time hindi pwedeng makausap dahil wanted si Miss Wari because of the Zamboanga incident. Nandun siya sa Sulu. But ngayon, pinag-settle na ng OIC yung dalawa, pinag-usap na. So, mag-agree sila ngayon to a common framework. Irirespeto na ng MILF at saka ng MNLF. Yung MILF galing naman sa MNLF yun, nag-fraction lang sila. Pero yung BIF, medyo may ibang grupo na naman na, alam nyo, ang daming fractions niya na kumakampi doon sa ISIS, anong ganyan, para magmukha silang notorious, para mas mataas ang babay sa kanilang ransom. Harap buhay din yan nila, hindi ba? Cottage industry. Oo. Kung sakali po bang magkaroon ng federalismo, will it resolve this division of these different groups sa Mindanao? Palagi ko po, meron pa rin. Kasi nagsilbi po ako dyan ng about 30 years dyan sa area na yan. Kasi yung mga tribo-tribo very strong eh. Even among themselves. Di ba? Nagbabakbakan sila eh. Mismo lang sa mainland Mindanao. Ay, yung Maranao, yung Maguindanao. Di ba? Mabuti nga. May mga tribal, mga rido between tribes. So, hindi marasasolve yan ng political arrangement na, I don't know, kayong mga psychologists, sociologists, gano'n ba kalaki yung how can a political structure influence the cultural framework of the people there? Hindi ko alam yun eh. Maybe there's a certain influence, it's just like questioning yun eh. The economy, is it influenced by the political structure or is it vice versa? Alam mo, kulang ako sa pag-aaral po eh. Pareho rin tayong... Kaya sinasabi ko, the problem is complex and kulang tayo sa atin, ako at Pilipinas, kulang tayo sa pag-aaral pa. Kailangan pag-aralan na malalim na limto ng konti. I cannot say yes or no. Pero sinabi na ng Presidente, pwede natin i-consider yung BBL under the framework pero tatanggalin natin yung those inconsistent with the Constitution. Di ba? Pero nag-agree po ang MNLF at MILF na they will consider a common framework to address the problem. But by itself, federalismo lang na walang special feature for the Bangsang Moro Nation, hindi mo magtatrabaho. Palagay ko, dapat mayroong special. Di ba anong sinasabi ng MILF? Sabi nila, approve nyo na yung BBL because even if magkaroon tayo ng federalism, meron ding magpapas din kayo ng law specifically for the Bangsang Moro people. Okay. Medyo maganda to. Yes, please. Yeah, Mr. Willie Spirito po, Global News Network, Channel 8. I would like to address my questions to Yusek Jen Santos. You mentioned a while ago that
kung iiwas yung Pilipinas doon sa China Sea issue, what will be the impact for the US? At ano naman ang magiging prebensyo ng Pilipinas kung i-convert nito instead of fighting, i-convert nito into business ng Philippines to China? Alam nyo, kung parang kung makikipag-usap tayo sa China, anong pag-uusapan natin? Siguro dapat wag mo natin pag-usapan ang question of sovereignty, sovereign rights. Yes. Let us negotiate on the basis of economic. Okay. Of course, sabihin mo 60-40. Ano yun? Article 12, Section 2. Section 2 ba yun? Section 12. Anyway, na limiting yung use. No? But 60-40 yun eh. Palagi ko pwedeng, pag kinausap natin ng China, I don't want to preempt my former boss, General Ramos. Pwede namang sabihin natin, okay, hindi natin gagamitin ang decision ng tribunal as a starting point to negotiate. In other words, pati yung 9-dash line nyo, hindi rin natin gagamitin. Ang pag-usapan natin is the use of the mineral resources in the area. Okay. So, sinabi ng PCA na, of course, babalik pa rin yun, pwedeng mag-fishing doon sa Scarborough. Okay, mag-fishing tayo sa Scarborough. Ginawa natin with Taiwan yun, di ba? Meron tayong fisheries agreement. Okay. So, hindi mo naman masabi na 60% yung nahuli kong isda dito, 40% yung sa kabila doon. Okay. Pagdating naman sa mineral resources, of course, ang provision natin is 60-40. And na-question nga dyan when we were there at DND, nung meron tayong trilateral agreement ng seismic agreement with Vietnam, 30-30-30. Na-question nyo, unconstitutional. Kaya pinag-lapse na lang yung agreement. But maybe we can offer to China na magpapalit naman kami ng constitution at marami naman nagsasabi na tanggalin natin yung provision na yun. Of course, with some objection, we can say, continue discussing this. Magkaroon tayo ng... Pag sinabi bang joint exploration, 50-50 ba yun? Pwede namang joint 60-40. So, if in case ganun ang ginawa ng Philippines to negotiate with China, etong US hindi kasama sa signatories dito sa issue ito. Ano naman on the part of the US, what will be their reaction? Alam nyo, ibang ano natin ibang interest ng US, ibang interest ng Pilipinas Ang US is freedom of navigation. Alam nyo ba, ang US, the US Congress did not ratify UNCLOS. They signed but did not ratify. Dahil objection ng mga businessmen sa US. Because they wanted to exploit the maritime and marine resources. Diyan. Kaya hindi nila, ang armed forces ng US gusto nilang pumirma sa UNCLOS Pero tinanong ko nga one time in a forum, tinanong ko sa mga American lawyers, pag pumunta kayo sa South China Sea, anong regime ang gagamitin nyo na makialam kayo dyan? Yes. Okay, last question po. Address to Ibon. Nasagot ba kita? Opo. Okay. Sa Ibon. Ba't po kayo naniniwala sa K-12? Naniniwala raw. Ba't kayo naniniwala? Bakit po kayo naniniwala sa K-12 to ano? Ang K-12 po ay grade system. Actually, parang conditional cash transfer yan. So, ipapaliwanag ko. Kung inabot na natin yung program, maraming quarters, especially sa kabataan tsaka sa teachers, ayaw nila yung buong context and framework kung ba't nag-K-12 ang Pilipinas. So, ang IBON, ang stand namin nun is, aralin natin ano yung curriculum. So, ang framework niya is yung curriculum serves talaga the global economy. So, nag-shift siya from a critical thinking student or graduate into a skilled labor force. So, parang wala rin namang bago yon. Dati naman nang ganun ang curriculum ng Philippine education system. Pero, ang mas bago ngayon is that minamigrate yung public school children, senior high school, to private schools through a voucher system. So that's basically privatization ng ating education system. Pero sa ito senior pong high. K-12, hilaw Hilaw, di ba? Apo. Like for example, do sa tech book, imagine
pinilit na yakapin yung K-12. Paano ituturo ng DepEd yung cookery, yung bartending kung wala silang facilities? Oh, totoo po yan. Tapos, So hilaw na hilaw. Siguro dapat ang stand natin dito, ayusin muna nila, di ba? Instead of giving the teachers a higher salary or anything else, kailangan kung sinabi mong K-12 and you want to adapt the textbook, kailangan siguraduhin yung mga public schools na if they will conduct textbook, kailangan yung kanilang facilities ayos. Paano mo ituturo yung cookery kung wala ka namang kalan? actually, Kung paano mo ituturo yung bartending kung wala ka namang bar? Why I'm asking this because I'm also an educator. Thank Opo. you. Pero yung bar na sinasabi mo, magandang issue yan. Pero there will always be some gay. Okay? Okay? linawin ko lang sa bahagi ng Ibon, no? We are not for K-12. Dinatnan na natin yan, naka 2 years na tayo. So for us to change yung structure niya, yung system, yung K-12 system lang, yung 12 grade system, parang beyond that, let's focus on the curriculum. Totoo, by law, ang i-offer lang sa isang area sa senior high ay yung ready na ng mga kumpanyang nandoon. Sobra sa amin para sa araling panlipunan. Sobrang ano na yon, pagbasura no, ng quality ng education na magkakaroon ka talaga ng industrialization plan, ng nationalism, patriotism na katulad ng pinag-uusapan natin kasi finocus na lang talaga siya sa business within the area. So kung maraming bars, maraming restaurants for instance yung area, yun talaga yung mas ma-offer. TechVoc yung track instead na yung academic track. Ang sinasabi natin is, if we cannot stop it, kasi nakadalawang grades, school years, kailangan ayusin talaga yung curriculum niya, back to critical thinking, hindi yung iniiksihan nila yung social studies, or pinapatay, even literature, pinapatay, we don't have a need for poets, parang ganon, wala tayong pangailangan sa mga artists at sa mga social scientists. Ang kailangan lang natin ay skilled, medyo sumusunod at saka English-speaking na labor force for the global economy. So yun yung K-12. Okay, last. This is my first time to attend this Tapatan sa Aristocrat. But I can offer my TV program in GNN every time you need. I just want to suggest, if pwede, sana makapag-invite kayo ng mga educators, especially sa DepEd and CHED. Kasi yung... We've done that, partner. We've done that. Kasi yung K-12, ang bibigyan mo yung matriculation. Ang problema, sinasayang yung matriculation dahil wala naman silang actual training. Yeah. And ang sabi nila dito, to find easily job. How can you find easily job kung hindi ka naman certified, hindi ka nagdaan sa assessment? That's all. Thank you. Thank you very much. Tracy and Pat will tell you we've talked about K-12 a number of times. Thank you for the offer. Let's look forward. You see more American officials visiting the Philippines, Undersecretary? Will there be Chinese officials too? Well, of course, kung commodity kang importante, marami sa iyong pupunta, di ba? Pakilapit lang po ng mikrofon. Kung commodity kang importante, marami sa iyong pupunta. So we can see a flurry of American and Chinese officials coming over. In fact, ano mo ba yung forum, yung Shangban Forum sa China? Alam mo yun, ano? Parang Shangri-La Dialogue. It will happen in November, October 10 to 12. Nag-imbita ng marami silang scholars from the Philippines. Baka pwede ka magpa-imbita ron at sumama ka doon to the Chinese Embassy. Makikita mo yung discussion doon, di ba? And they're interested in what's happening here now kasi, di ba, sabi nga nila, historic yung nangyayari, di ba? Na ang historic doon, napahiya daw yung China, di ba? But hindi maganda epekto rin sa atin. And more people will come here. And pagka victorious ka, marami sa iyo kumakampi. Okay.
That's the rule of the thumb, no? Okay. Father Benny, environment-wise, sabi nila, yun daw panahon para ding presidente. Hindi mo ma-predict. So, what do you see? Anong impact nito sa atin? You know, you're an agriculture aficionado at alam mo kung ano nangyayari. Yung bang sinasabing rice self-sufficiency mangyayari? Actually, ganoon naman tayo before. Yun ang Tapos nag-resign tayo kasi I remember estudyante pa ako noon. Agricultural engineering pa ako bago ako nagpare. That was some time ago, no? Yeah. And then part ng aming exposure nun sa Nueva Ecija, which was the rice granary of the Philippines, ang naalala ko nun, tayo nag-export ng rice sa Vietnam, sa Thailand, sa lahat ng bansa. At tayo rin ang nagtuturo sa kanila kung paano So, kung meron tayong ganung condition before, even with climate change, no? Kasi dati talagang 2 beses nag-harvest because of climate. Pero even with this climate change, kaya natin talaga maging self-sufficient. Ang problema lang, nahirati tayo ng import. Alam niyo kung bakit? Kung bakit tayo nag-i-import kahit na pwede naman tayo maging self-sufficient. Di ba? So, kung itong gobyernong ito ay, magkakaroon lang ng tiwala at seryoso talaga na tayo. Di ba, rice is our staple food. Kaya natin staple food yan, dahil marami tayo niyan. Yun eh. No, nakakahiya dyan, staple food natin, ini-import natin. Dapat mahiya tayo doon. So we have the best land, no? Ang soil natin is okay, hindi katulad sa Middle East o sa ibang bansa. We have good water supply, kahit na sinasabi ni Archbishop na talagang kailangan natin yan. But we have fresh water. Yun ang mahalaga eh. We have fresh water and we only have to harness it. Pangatlo, magagaling naman yung farmers natin. Tapos maganda rin yung ating yung klima. No? So lahat ng ito ay pwedeng pagsamasamahin para magkaroon tayo ng magandang agrikultura. So ako rin naniniwala na ang ating sikreto, kung sikreto man na masasabi, ng pag-unlad, wala sa ibang larangan, kundi sa larangan ng agrikultura. Dahil tayo ay bansa ng agrikultura, so if we can just pursue hindi lang rice, Melo, no? Lahat yan, pwede tayong maging maunlad dahil dyan sa agrikultura. Pero ang average age ng magsasaka is 56. Oo nga. Alam mo, hindi na lang dito sa Pilipinas problema yan. Sa Japan, ang problema nila, yung mga farmers doon, nawawala na yung farm nila kasi nga ayaw nang magsaka ng mga anak. To the point, I don't know kung nakita niyo na to sa isang building, isang floor, ginawa nilang isang rice field. Yung floor, nandun na mismo sa city. Kasi nga, ayaw na magsaka ng mga kabataan. Yun din siguro yung hinaharap na problema. So, pero sa US at sa Europe, the farmers, for your information, the farmers are the richest. Sila ang pinakamayaman. Bakit? Kasi sila yung sinusuportahan ng gobyerno. Binibigyan ng makinarya, binibigyan ng lahat ang support. So if only government will support farming or agriculture, palagay ko, hindi mawawala yan. Opo. Sabi nga nila, napakayaman ng lupa sa Pilipinas. Pag nagtanim ka ng biyanan mo, darami ang biyanan mo. Yes, Doctor. Mabilis lang kasi yung agriculture is an example na kung saan nagbabanggaan ng mga patakaran at saka framework. So, doon sa tempo ay nakalagay doon, itutuloy yung macroeconomic framework. Bahagi doon yung deregulation ng agriculture. Yung nasinimula noong 1980s, structural adjustment, neoliberalism yun. Gobyerno, alis ka dyan. Gobyerno, alisin mo yung suporta sa NFA. Gobyerno, i-allow mo ang importation, liberalization, i-allow mo yung tarification, i-lower mo ang tariffs. That's what and then natuloy na sa smuggling. Now, yung sinasabi naman ni Father, more support ng government. Gayahin yung Amerika na nagsusupport. Meron silang US Farm Bill. Ang Europe may Common Agricultural Policy. In other words, baligtad sa sinasabi ng World Bank na neoliberalism. In other words, ayusin. Saan ka ba? Opo. Ngayon may agrarian reform. Pero so far hindi pa natin naririnig kung ano sinasabi ang gusto ni Peng. But you have to empower the farmers. And then you have to give them support. Maganda sinabi ni Piñol na libre daw irrigation. But Thailand is doing more than that. Libre na irrigation, may support na pa sa mga inputs, and then may support pa doon sa yung support price. So in other words,
at saka yung infrastructure, mura. In other words, integrated approach. In other words, magpasaya ang gobyerno. Susunod ba ako o hindi dito sa programa na palpak at bulok? At iyon dahilan kung bakit. Meron tayong organic farming law, 2010. Wala pa hong 2% ng bansa ang nasa organic farming. Okay. Masakit ito. I heard sa Pilipinas, ang number one commodity ng Toyota, yung mga Grandia at Hi-Ace. Pero pagdating sa Thailand, it's Hilux because farmers bring their produce to the towns and cities. Isa lang, i-add ko lang isang punto, yung concern din kasi dito yung WTO. Yung sa WTO kasi, di ba, so lumahok tayo sa isang larangan na labanan ng produkto. Eh, ang problema nga, kung hindi natin susuportahan yung ating mga magsasaka, anong ilalaban natin? That's why talo tayo ng mga produkto ng US. Supported yun, kaya yung prices nila, di ba, mas mura kaysa sa atin. To the point, sa isang bansa, sa Korea, yung isang farmer, talagang sa harap ng mga taga doon, nagpakamatay talaga yung farmer. Kasi nga, hirap na hirap ang mga bansang katulad natin sa WTO dahil kulang sa support, dahil pinapatay lahat. So, ito siguro yung dapat yung pag-isipan. Kasi yun nga ang ginagawa ng US at ang ibang bansa. Yung support nila sa kanilang farmers ay ganun-ganun na lang. Kaya ganun yung competition. So I think if we want to really compete, then we should support our farming or agriculture. Melo, kasi yung kanina na-mention ko, no, yung political system, economic system, dapat mag-decide muna tayo kung anong political system natin to influence the economic system. Kaya sinasabi nyo nga, yung government support to agriculture. At least sa Amerika, klaro yan, di ba? Si Sanders nga, ini-influensya niya si Clinton dati sa views niya, no? Pero yung kinuha yung vice president niya, galit na galit si Sanders, di ba? At sa atin ba, mababalansi ba ng presidente yung extremes yung kinuha niyang tao sa gobyerno? Di ba? Maraming rightists, maraming leftists, konti sa gitna. Anong ngayon ang ipapakita mong policy? Yung sinasabi niyong, ano ba tayo? Neoliberalist ba tayo? O kagaya ni Bush ba tayo na ano yun? Dapat maging klaro sa gobyerno yung direksyon. Okay. Pero ngayon parang wala nga eh. Kaya sinasabi nila, there is confusion eh. Di ba? Hindi pwedeng mix, di ba? Makukupis pati tao mo sa gobyerno. Okay. Alam ko, ang mabentang biskwit yung mix. Mix up. Yes, please. Last question for today. Tatlo tong tanong ko, Melo, baka. Sige na, mamili na sila kung alin doon. Yung unang tanong, di ba, ang problema natin yung source of energy, mahal ang kuryente, coal, madumi yung coal. Meron no tayong masinlok na overheard ko na napaka, yung fossil energy, yung fossil oil. Bakit ho hindi pa alam ng tao yan na ganun kalaki ang kinakukuha? Ang deposit no na ilinalabas. Samantalang tayo, nag-aangka tayo na napakamahal na langis sa ibang bansa. Tapos yung pangalawa ho, kay Bishop, ano po masasabi niyo sa extrajudicial killing for the record lang? At saka po sa defense, meron ho bang prospect ang Peace of Mindanao sa federalism? Okay. So yun, sisimulan natin doon. So may potential pala ng kuryente ng fossil fuel sa Masinloc, hindi nagagamit. Okay, tingnan natin. Sino kaya sasagot sa kanila? Ano ba natin yun? Okay. Tinatap po siya. Tinatap yung Masinloc, merong ang problema, direct siyang naka-front, naka-supply sa big three pa din. Yung big three oil companies. Iba tayo nun kung talagang gano'ng kalaki at pumapasok sa gobyerno. Actually, isa po yan sa mga, along with the Malampaya gas at saka Masinloc. Isa yan sa mga corruption issues na Okay, yun. Corruption issue. inano Okay. natin sa Arroyo. And even the Aquino administration wasn't able to do anything about it. Na yung kanyang naging kontrata ay kung sino yung nagtatap, siya yung makakakuha. So, dahil tayo ay dominated ng big three oil companies na mga transnational corporations,
nakakontrata sa Masinloc ang Shell, kung hindi ako nagkakamali. Sa kanya ngayon siya mapupunta. So yung laki nung lahat ng nadidiscover nating reserves ay agad-agad nakokontrata ng mga oil companies. Dahil wala nga tayong national oil company. So ganun din yung fear namin sa renewable. Ang laki ng potential pero ngayon pa lang even globally nakokontrata na ng mga transnational corporation. So usapin pa rin talaga ng control. No? We have the resources. Actually, Philippines can industrialize 7 times more than Japan or the US. Pero usapin nga ng control. All right. Very well. Archbishop, what do you have to say about those who commit suicide? Quote and quote. Alam niyo po, hindi naman sikreto na unti-unti na-define ang karapatang pantao. At yan po ay alam natin kung ano-ano. Pero lahat po ng karapatang pantao ay nakasalalay sa karapatang buhay. Pag po inalis niyo yung karapatan sa buhay, lahat po ng karapatan na doon nakatuntong, lahat yun nakadumba. Lahat yun inutil. Conclusion, pwede ba pagganahin natin yung ating justice system? Hindi yung gawin nating mura ang buhay ng tao. Pwede ba? Walang masyadong palabas sa mga na papatay na pagkatapos kukunan ng litrato yung baril nasa kamay. Pag po binaril kayo, yung pong baril nyo, hindi kayo tutumba na hawak nyo ang baril nyo. Pag po binaril kayo, para kayong hinampas ng 2x2. At yung baril nyo malayo sa inyo. Hindi nyo po hawak. So, hindi ko naman sinasabing hindi nagkamali yung drug whatever. Pero huwag naman masyadong artista. Kumbaga. So, alam niyo po, ang Diyos, 10 lang ang utos na binigay. 10 lang. At isa rin huwag kang papatay. Lumaban daw po. Kung, iba po. Yun nga po, hindi ko malaman kung lumaban o hindi. At saka, mahirap po. Pag kaya na nagtuloy, sana umunti na at unti-unti naman. No? Pero hindi ko po akalain na ganun karami yung drug users at drug pushers sa Pilipinas. Pwede na mag-party list, ano? Ay, Ano major. po? Major. Hindi lang po major. Okay, okay, Kamukha okay. ng liberal at saka ng... Okay. Pwede na maging party list. Yung pong federalism, will it bring peace to Mindanao? Alam nyo, by itself lang. Yung ganun, kasi dapat may special features. Hindi ba yun ang sinabi ko? Hindi pwedeng one size fits all. Kahit na federalism yan, dapat meron din special feature yung for Mindanao, especially the Bangsang Moro. If you look at the German, yung German model ng federalism, ang dami silang iba-iba, hindi ba? Ang dami-dami. Because special feature nga yan. Hindi porkit federalism. Tsaka, hindi pa natin alam kung anong klase talaga. No? Ano ba kombinasyon nito? Parliamentary ba? O, Federalism per se. Hindi, maraming version yan Di ba? The term federalism is too broad to really come up with a comment. May specific features pa yan, hindi ba? In Germany, mayroon silang federal states, marami pa silang autonomous city, autonomous region, na ganyan. Di ba? So, hindi pa natin alam. I think it's too early to say, to make a conclusion whether it will solve the problem in Mindanao. Okay. We have to wait. Last question for Dr. Ofreneo at ganun din sa ating kasama mula sa Ibon. Do you think yung pagbabago sa saligang batas magaganap sa kasalukuyang batas sapagkat
ang posibilidad na mahalal mula sa political dynasties at business interests naririyan. So kahit magkaroon ng federalist portion sa saligang batas, this will be a federalist na ang kulay kapital at kulay mayaman. Ano po ang inyong pananaw? Well, actually, diretsuhan na nila sinasabi ang pagbabago ng saligang batas ay para pumasok ang puhunan, dayuhang puhunan in particular, partner ng mga malalaking korporasyon. So, yung inequality, hindi dinidiscuss yung issue ng mga reforma. We have a land reform, housing reform, aquatic reform, urban reform. Yung mga, para sa mga masolve yung problema ng inequality at mawala yung sinasabi ni Bishop na limos. Dapat ay lahat ay aakyat. So, dapat sana yung federalismo po, I agree with the good use like yung should be comprehensive. Sasabayan mo ng kultura ng peace building. Hindi lang basta enough na inayos mo yung political arrangement. It's comprehensive, integrated. Para di sa K-12. Ang problema sa K-12, walang transition program, wala rin maliwanag na vision. Basta ang sinabi lang, i-align natin ang Pilipinas sa daigdig. Ganun lang. Hindi man lang, hindi inasikaso ang problema ng mga teacher, ng mga eskwela, tapos yung curriculum, basta i-align sa globalization. You see, we need an integrated approach. So to summarize, marami ho tayong dapat gawin pa. Tulungan po natin ang Pangulo. Tulungan natin na tayo ay mag-ingay pa. Dapat mag-ingay. Okay. Yes, Rose? Interesting talaga yung Chacha, no? Ilang presidente na yung nag-attempt. Pero ako nag-agree ako na it's attuning it pa rin doon sa neoliberal agenda ng global economy. Hindi ito pumasa under the Belmonte proposal kasi yun masyadong parang autocratic siya, no? Halatang obvious, ganun. Oo. Ngayon, sinabayan naman nito ng isang political change in the Constitution, which is federalism. So parang binabantayan natin na parehong hindi kasi solution to change a system. To change a government, ako I believe there should be a plan for upliftment ng livelihood, ng karamihan sa mamamayan, bago ka mag-isip anong klaseng gobyerno yung ilalagay mo. In the same way na if we change the Constitution to accommodate more foreign investments, talagang yun na yun, no? Yung kumbaga huling hibla ng defense mo for economic sovereignty, aalisin na doon And konti na lang din naman yung mga sectors na needing foreign investment daw, like media would have to be liberalized, the schools, land ownership. Pero yun na yung mga remaining frontiers. So, Okay. medyo hindi maganda yung prospect nun. All right. Mga kaibigan, on that note, sa ngalan po ni Sky Ortigas na ngayon ay nandun sa lugar na maraming hopya sa Poland at kasama rin po natin dapat si Raymond Bandril kaya lang merong isa pang assignment. I'd like to thank everyone who took time out to be with us. Next time, next Monday, we will talk about energy. We will be inviting people from the Department of Energy and the stakeholders to see if we have the energy to sustain whatever growth the Aquino administration claimed to have left us behind. Okay? So, sa ngalan po ng mga kasama ko sa Areopagus at mga sa panauhin natin who took time out this morning, kasama po si Father Benny, si Rose Guzman, si Archbishop Oscar Cruz, at ganoon din po naman si Undersecretary Tony Santos, at si Dr. Rene Afreneo. Ito po si Melo saying, thank you for the pleasure of your company hanggang sa susunod.